This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Ang una nating kwento ay multo sa GC. What if meron kang kaibigan na mahilig mag-leave sa GC, pero one day, hindi na ito talaga bumalik? Bakit kaya? Ako nga pala si Zoe Dizon. Lagi po akong nakikinig sa inyo, Ate Nex at Kuya Steve. Share ko lang po ang story akong nakakatakot. Meron po kaming kaibigan na may main character syndrome, si Althea Dominguez. Pag nagtatampo ito, lagi siyang nagli-leave sa GC. Kala niya siguro ay susuyuin at hahanapin siya. Pero deadma lang kami. Sino ba siya? Tapos alam nyo, ang nakakatawa doon, may message niya ng sikreto ang isa sa amin. Kadalasan si Jeremy o kaya si Sofia. Magsasabi na kung pwede siyang ulit i-add sa GC. Nakakainis. Nasanay na lang kami sa pag-leave niya sa GC ng paulit-ulit through the years. Sadyang papansin lang itong si Althea. Pero one day, nung March last year, nag-away si Althea at si Jenny. Paano ba naman si Jenny? Pinuking niya sa buong klase na crush ni Althea si Marky. Pinagtawanan si Althea at niloko pa. Itong si Jenny naman, hindi nag-sorry man lang. After nun, nag-leave na naman sa GC si Althea. Inaasahan namin na babalik ito sa GC, pero makalipas ang ilang araw, hindi na ito nag-message para bumalik. Sakto naman bakasyon na kaya hindi na kami nagkita-kita uli sa school. At nakalimutan na ng lahat ang nangyari. Matapos ang 2 buwan, pasukan na naman. Dito na nangyari ang weird notification sa GC namin. Biglang tumutunog ito ng message pero wala namang nagme-message sa GC. At madalas mangyari ito tuwing nagkaklase kami. Nagtaka naman kaming magkakaibigan kung bakit ganon. Una, naisip namin na baka may nagpa-prank lang sa amin. At dito na namin naisip uli si Althea. Baka gumagante sa GC namin. Kakausapin namin sana siya pero walang nakakakita sa kanya mula na mag-umpisa uli ang pasukan. Nalaman din namin sa advisor namin na hindi nag-enroll si Althea. Na paano na kaya siya? Yung mga classmates ko sa GC ay walang pakialam kay Althea whether nagpa-prank siya or hindi. Pero ako, na-curious talaga ako. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagtunog ng notification sa GC kahit walang nagme-message. Ang pinakamalala nito ay kapag sa gabi ito nangyayari. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Natandaan ko isang araw, 3:00 ng umaga. Tulog na ako. Sabay biglang tumunog ang notification ng GC. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod ito. Kaya nagising ako. Sa sobrang asar ko, in-off ko ang notification ng app. Pero tuloy-tuloy pa rin ito. Daig pa ang alarm ko sa ingay. Pinatay ko na lang phone ko para matapos na. Pero dito na ako kinilabutan. Dahil maski patay na ang phone ko, bumukas ito mag-isa at patuloy pa rin sa pag-notify. Sa sobrang takot ko, hinagis ko ito. Pero hindi ito nasira at tuloy-tuloy pa rin sa pagtunog. Matapos ang 10 minuto, bigla na lang itong nawala. Akala ko ako lang naka-experience nito. Pero pagdating ko sa school, lahat pala kami na nasa GC ay same ng experience. Ang iba sa amin ay natakot. Ang iba naman ay walang pakialam. Glitch lang daw ito.
Lumapit kami sa kuya ni Jenny kasi IT expert ito. Chinek niya ang app pati ng mga phones namin pero wala siyang nakitang glitch or error. Normal naman daw ang lahat. Dito may nagsabing may multo daw sa GC. Yung iba, sinubukan nilang mag-leave. Pero ang nakakatakot, kahit ano pang pindutin nilang iba't ibang option, hindi sila makaalis sa GC. Habang sila ay takot, ako naman ay naalala ko si Althea. Baka prank niya talaga ito sa amin para makaganti. Kahit ganun ang nangyari sa akin, hindi ako naniniwala sa multo. Kaya after school, dumiretso kagad ako sa bahay nila. Medyo malayo nga lang, kaya gabi na ako nakarating. Pagdating ko, kumatok ako. Pero walang sumasagot. Wala ring ilaw ang bahay nila. Kaya kumatok ako pa ulit-ulit. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Dito na ako napaatras dahil isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Lola pala ito ni Althea. Dito ko na rin nalaman na wala na pala siyang mommy at daddy. Lumaki siya sa lola niya. Kakamustahin ko sana kay lola si Althea pero bigla itong natahimik. Sabi nito, namatay na raw si Althea nung nakarang buwan. Dito na ako talagang kinilabutan. Totoo pala na multo ang nasa GC namin. Nalulungkot nga daw si Lola at walang bumisita sa apo niya lalo na nung libing. Nagsorry naman ako at sinabing wala kasi sa GC namin sa Althea. Acute leukemia daw ang kinamatay nito kaya ganun kabilis. Sabi ko kay Lola, bibisitahin ko si Althea. Sinamahan naman ako nito kasi malapit lang ang sementeryo sa kanila at tinuro niya sa akin ang puntod ni Althea. Nagsorry ako at nagdasal. Nagtirik din ako ng kandila. Nakakalungkot ang nangyari kay Althea. Hindi pala lahat ng nagli-leave sa GC ay papansin lang. Yung iba, meron din pala talagang tunay na dahilan. Matapos nito, hindi na ulit nagmulto ang GC ko. Pero sa iba, patuloy pa rin ang pagmumulto ni Althea sa GC nila. Ang susunod nating kwento ay multo sa graduation. Graduation na naman at maraming rumarampang mga estudyante sa stage. Mga mommies pala. Hindi ko nga magets bakit pasiklaban ng mga mommies ngayon. Pero what if may mangyaring masama sa inyo dahil sa pagrampa ng nanay mo? Ito ang madilim na storya sa ating ngayong gabi ni Chloe Salvador. Sulat niya, "Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Share ko lang po ang nangyari sa school namin nung nakaraang graduation. Taga Brooks Point, Palawan po ako. Ang dami pong issues ngayong lumalabas about sa social media. Kanya-kanyang pasiklaban ng mga nanay. Yung iba, sinasabing hindi nararapat para sa okasyon. At yung iba, malaswa pa raw nga. Wala naman pong kaso ito sa akin. Pero ang issue ko po, ay kung papaano nila nakuha ang damit. Yung iba ay nangungutang pa at nangihiram ng pera. Well, wala namang masama basta ba't nababayaran ng hiniram. Bago po nangyari ang trahedya, gusto ko lang sabihin na honor student po ako. Maraming medals since kinder pa lang ako. Hindi po ako nagyayabang pero kahit ganito, simple lang manamit ang nanay ko. Ako pa nga po ang binibilhan niya ng bagong damit at sapatos. Bakit? Kasi ang sabi niya, ang araw po na ito ay para sa aming mga gagraduate. Nagpapasalamat kami sa mga magulang namin para sa suporta at sa paggabay sa amin. Pero pinaghirapan din naman naming mga estudyante ang pag-aaral ng mabuti. Para kasing imbis na sa aming mga graduates ang spotlight ng araw na iyon, ay napupunta sa mga pananamit at suot ng mga magulang. May tawag nga tayong ganito sa English. Ito ay stealing one's thunder. Baka kasi mangyari po sa kanila ang trahedya ng tulad kay Mrs. Dizon. Ako nga pala si Nix ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Nangyari po ito sa school noong April last year. As usual, maraming rumampa ng mga nanay sa stage. Payabangan sila ng mga suot. Ang akala mo nga sila ang mga gagraduate eh. At kasama na rito si Althea Dizon at ang kanyang nanay na si Catherine Dizon. Bonggang-bongga ang suot ni Mrs. Dizon. Akala mo attend ng prom. Medyo revealing din. Akala mo walang asawa. Pati ang mga alahas niya ay sobrang nakakasilaw sa dami at kinang. Kala mo si Heart Evangelista. Pati tuloy mga lalaki sa ceremony kabilang ng mga tatay ay todo tingin sa kanya. Feel na feel din naman ito ni Mrs. Dizon. Samantalang ang anak niyang si Althea,
Halos masira na ang sapatos na suot. Nakakaawa tuloy si Althea. At nang matapos na ang programa, pauwi na kaming lahat. Dito na nangyari ang hindi inaasahan. Yun na nga, noong uwian na at malapit na magdilim, nasa may gate kami sa school. Inaya ni Mama sila Althea na sumakay na sa jeep namin. Pero ma-pride si Mrs. Dizon. Ayaw nitong pumayag. Inggit ata sa medals ko, kaya hinayaan na naman sila. At noong konti na ang tao, dito na na-hold up si Mrs. Dizon. Ang dami niya kasing suot na alahas. Kala siguro ng mga hold-upper ay mayaman itong si Mrs. Dizon. Hindi nila alam na inutang lang ni Mrs. Dizon ang mga ito at hiniram. Tinutukan silang mag-ina ng dalawang mama. At dahil natakot si Mrs. Dizon na wala siyang pambayad sa mga hiniram niya, pumalag ito sa mga hold-upper. At sa kasamaang palad, binaril siya sa ulo ng 2 beses. Dead on the spot. Tinamaan rin ng bala si Althea kaya bumagsak din siya. Kinuha ng mga hold-upper ang lahat ng alahas ni Mrs. Dizon at dali-daling tumakas. Buti na lang may nakakita kay Althea at naisugod pa ito sa ospital. Sa awa ng Diyos, nabuhay si Althea. Ngunit paralyzed na ito at ang nakakalungkot pa rito ay wala na rin siyang ina. Simula noon, madalas daw magpakita ang multo ni Mrs. Dizon sa may gate ng school tuwing gabi. Putol ang ulo at suot pa rin ang kanyang mga alahas. Kaya hindi na kami nagpapagabi sa school dahil ayaw namin siyang makita. Sana magsilbing aral ito sa atin. Wala namang masama kung mamuhay tayo ayon sa ating kapasidad dahil baka matulad kayo kay Mrs. Dizon. Nagmumulto pa rin at suot-suot ang mga alahas hanggang sa kabilang buhay. Ang susunod nating kwento ay ang anghel na walang pakpak. What if may makita kang anghel pero wala itong pakpak? Ito ang malagim na storya at trahedya ni Ariel sa ating gabi mga buddies. Sulat niya, sana may share po Kuya Steve at Ate Nix ang aking istorya. Matagal na po akong fan ng Bobby. Pero ngayon na ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin ito. Dahil ang kontrabida sa storyang ito ay ako. Ako nga pala si Ariel Pasiano. Ito ang aking pangalan dati. Hindi ko nababanggitin ang bago kong pangalan para lang sa aking kaligtasan. Tubong Pasig ako at nangyari po ito 20 years ago. Nung 8 years old pa lang ako. Paborito po ako ng aking mga magulang. Uniko iho Ngunit nung pagpatak ng aking 8th birthday, sinabi ni Mama at Papa ang isang good news. Magkakapatid na daw ako. Matagal ko nang gusto magkaroon ng kapatid. Pero ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Maayos naman sa umpisa ang lahat. Nilalaro ko pa nga ang bagong baby namin. Ang pangalan niya ay Angelo. Kasi sabi ni Mama at Papa, ang bagong baby namin ay isang anghel. Pero pansin ko sa mga sumunod na linggo, tila nawawala na ng oras sa akin si Mama at Papa. Lagi na lang ako pinapagalitan. Hindi na rin ako binibilan ng gusto ko. At lahat ng bagay na kailangan ni Angelo ay siya nang binibili nila. Bakit ganun? Hindi na ba ako ang paborito? Kaya isang araw noong 2006, iniwan ako nila Mama at Papa para magbantay kay Angelo. Tinitigan kong mabuti si Angelo. Naisip ko dahil sa anghel na to, hindi na ako mahal ni Mama at Papa. Kaya kinuha ko si Angelo at dinala siya sa 2nd floor ng bahay. At lumabas kami sa balcony. Sabi ko kay Angelo, hindi ka na namin kailangan dito. Bumalik ka na sa langit. Pagkatapos nito, tinapon ko siya. Kala ko lilipad siya papuntang langit. Pero nagulat ako nang mabilis siyang bumagsak sa semento at nabiyak ang kanyang ulo parang pakwan. Hindi pala anghel si Angelo, kundi tao lamang katulad ko. Dahil dito tinakwil ako ni Mama at Papa at eventually pinaaresto ako at napunta ako sa isang juvenile facility o tinatawag na bahay pag-asa. Dito ko na na-realize ang krimen na ginawa ko. Halos 1 dekada din akong tumira dito at opo, pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Ngunit hindi pa rin ako pinapatawad ng aking magulang hanggang ngayon. Kahit ganito, nagpursige pa rin ako sa buhay. May bago na akong pangalan at nasa probinsya na ako ng Albay. Meron din akong 2 negosyo. Sana magsilbing aral ang ginawa ko para sa mga followers natin. More power po, Book of Bad Ideas. Salamat po, Ariel.
Grabe buddies, sa lahat ng mga krimen na nabasa ko, ito siguro ang pinakamalala sa lahat. Hindi ko ma-imagine na gagawin ito ng isang bata sa kapatid niya. Rest in peace, Angelo Pasiano. Ang susunod nating kwento ay Lola sa Tren. What if maiwan kang mag-isa sa tren at ang katapat mo ay isang matandang nakatitig sa'yo? Ito ang nakakatakot na experience ni Kathy Mendoza sa atin ngayong gabi. Sulat niya, nangyari po ito last month at next at Kuya Steve. Last trip na po ng MRT kaya konti na lang bumabiyahe. Pinili ko ang huling cart dahil gusto ko walang tao. Magre-review pa kasi ako para sa exam ko kinabukasan. Hindi ako talagang magpagabi pero kailangan naming tapusin ang group project kaya nagawi ako sa Taft. Sa QC pa ako umuwi. Feeling ko naman safe sa MRT dahil maraming gwardya. Nang umandar na ang tren, nagkaroon ako ng kasama sa cart. Isang lola na umupo sa harap ko. Naka-duster ito at sobrang tanda na. May dala rin itong bayong. Sa dulo naman ng upuan ko, may isang lalaki na mukhang nakaidlip na. Nakatungo ito at ginawang una ng bag niya. Naka-long sleeves ito at may kurbata. Mukhang nag-oopsina si kuya at nag-overtime. Wala naman ako nakitang kakaiba kaya bumalik ako sa aking pagre-review. Makalipas ang isang stasyon, parang may naramdaman akong kakaiba. Alam mo yung pakiramdam na tinititigan ka? Kanina pa kasi ako nakatutok sa libro ko. Pag angat ko ng ulo ko, nagulat ako at nakatingin din sa akin ang matanda sa harap ko. Medyo na-weirdohan ako pero binaliwala ko lang ito at bumalik sa pagre-review. Ako nga pala si Next ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Makalipas ang 2 stasyon, tumango ko ulit at dito na ako mas kinabahan pa. Patuloy pa rin ang pagtitig sa akin ng lola. Hindi ito kumukurap. Ano ba ito, multo? May napadudda akong ganito eh. Kinakabahan na talaga ako. Hindi na ako mapakali. Gusto kong lumipat ng upuan pero parang namanhid ako sa takot. Patuloy pa rin siya sa pagtitig sa akin at natatakot na talaga ako. Dito ko na-realize na hindi pala ako safe. Ang mga gwardya ay nasa labas ng stasyon at wala sa loob ng tren. At pagkarating namin sa sumunod na stasyon, tumayo ang matanda at agad lumapit sa akin. Napapikit ako. Ayokong makita kung anong gagawin niya sa akin. Bigla naman akong hinila ng matanda at lumabas kami ng tren. Ano gagawin niya sa akin? Tumili na ako nito at sinubukang pumiglas. Pero di ako binibitawan ng matanda. Saan niya ako dadalhin? Nagulat na lang ako nang bigla itong sumigaw. Guard! Guard! Ha? Bakit siya tumatawag ng guard? Agad namang tumakbo ang gwardya papunta sa amin. Dito na niya ako binitawan at sinabing hulihin daw ang lalaki sa loob ng cart. Sabi ko naman sa guard, nagkakamali sila. Dapat si Lola ang hulihin. Taka naman si Lola. Sabi nito, iniligtas niya lang daw ako sa manyak na lalaki sa tren, kaya hinila niya ako palabas. Kanina pa raw kasi may ginagawang milagro sa ilalim ng bag niya gamit ang kanyang kamay. Ginagawa daw ng lalaki ang kababuyang ito habang tinititigan ako. Hala, sa sobrang pag-focus ko sa matanda, hindi ko na napansin ng lalaki. Dito na ako nag-sorry kay Lola at nagpasalamat. Nag-judge ko kagad siya dahil sa itsura niya. Nasobrahan ata ako sa horror na pinapanood ko. Si kuya naman na nasa dulo ay nakulong. Di ko rin ma-imagine na kahit pala kagalang-galang ang suot niya ay pwede palang gumawa ng ganun. Yun lang po. Sana wag niyo po akong tularan sa aking pagkakamali pero mas mabuti ring wag magpagabi mag-isa para iwas sa kapahamakan mga kabadis. Ang uli nating kwento ay ang kambal sa white van. What if meron kang makitang white van? Matatakot ka ba? Ito ang sulat ni Evelyn sa ating ngayong gabi, buddies. Sulat niya, marahil marami sa inyo ay natatakot talaga dahil notorious ang mga white van sa pangunguha ng mga bata. Ang sabi-sabi, nangunguha daw ang mga ito ng mga organs. Ako nga pala si Evelyn Sarmiento, nag-aaral dito sa General Trias, Cavite. At last week, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nakapalibot sa akin ang mga pulis at ang mga barangay tanod. Umiiyak kasi ako. Marami akong sugat sa paa dahil hinila ako at muntik nang makidnap. Pero sa awa ng Diyos, nakatakas ako dahil lumaban ako. Sa kasamaang palad, ang aking kambal na si Jonelyn Sarmiento ay tuluyang nakidnap ng white van. Kinausap ako ni chairman at ng mga pulis tungkol sa nangyari. Kwento ko, naglalakad lang kami pa uwi tapos biglang may white van na sumusunod sa amin. Hanggang biglang bumukas ito at may 3 lalaki na humabol sa amin.
Ako naman ay nanlaban at nakawala. Mabilis akong tumakbo papunta sa maraming tao at umalis na sila. Tinanong nila ako kung kilala ko ba ang mga suspects. Sabi ko hindi ko matandaan ang mga mukha nila dahil sa sobrang takot ko. Tinanong din ni chairman kung alam ko ba ang plaka ng white van. Ganon din ang sagot ko. Hindi ko talaga matandaan. Pagkatapos nito, tinawagan ko si daddy at kunento ang nangyari. Sabi ko kay papa, patawarin niya ako at di ko naprotektahan ang kambal kong si Jonelyn. Ang weird lang din ni daddy at parang hindi siya ganun kalungkot at nabahala nang sinabi ko ito. Maya-maya pa, sinundunan niya ako sa barangay hall. Pagka-uwi namin sa bahay, nag-post si Papa sa social media at magbibigay ng pabuya sa makakahanap kay Jonelyn. Inalagaan naman ako ni daddy ng gusto. Baka daw na-trauma kasi ako. Binilhan niya ako ng bagong cellphone at bumili rin ng paborito kong pagkain na alimango. Spoiled na spoiled talaga ako kay daddy. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, may naramdaman akong selos. Ganito pala ang kahihinatnan ko kung totoong ako ang nakidnap. Walang paki si daddy sa akin. Dahil lang totoo, ako si Jonelyn. Nagpanggap lang ako bilang ang kambal kong si Evelyn. Kasi kahit kambal kami, paborito ni daddy si Evelyn. Simula nang mawala si mommy nung bata pa kami, parang binuhos ni daddy ang pagmamahal niya kay Evelyn lang. Lagi niyang binibilhan ang gusto nito. Tapos ako, pinapagalitan lagi. Lagi pa niya itong kasamang matulog. Kaya grabe ang inggit ko. Kaya nang nakidnap si Evelyn, ito na siguro ang pag-asa ko para maging paborito ni daddy at mahalin ako. Sa totoo lang, tanda ko ang mga mukha ng mga suspects na kumidnap sa amin. Pati na rin ang plaka. Na-videohan ko pa nga habang paalis sila. Pero hindi ko ito sinabi sa mga pulis at kay chairman. Mas mabuti nang mawala si Evelyn. Nang inakala ko na happy ending ko na to, hindi pa pala. Masarap nga ang naging buhay ko ng ilang araw. Ngunit pagsapit ng ilang gabi, pansin ko habang natutulog kami, hindi na tama ang ginagawa niya sa akin. Kaya pala lagi silang magkasamang matulog. Ito pala ang ginagawa ni daddy kay Evelyn. Gusto ko sanang pumalag kaso hindi ko alam ang gagawin niya pag nalaman niya na hindi ako si Evelyn. Kaya lumayas ako sa amin at nakituloy muna sa kaibigan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Aaminin ko ba kay daddy na ako si Jonelyn? O hayaan ko na lang na isipin niyang ako si Evelyn? Pero gabi-gabi naman akong aabusuhin. Sana po matulungan niyo ako Ate Nix at Kuya Steve. Grabe ang kwento ni Evelyn o Jonelyn Sarmiento sa atin, buddies. Maski ako, di ko alam kung anong gagawin ko kung nasa sitwasyon niya ako. Kayo ba? Ano ang tingin niyong dapat na gawin niya? The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.